May tanong ako sa'yo, bro. Ilang beses mo na bang narinig ang mga salitang, hindi naman siya gwapo pero grabe ang dating? Siguro napansin mo rin, may mga lalaking simple lang ang muka. Walang six-pack, walang mamahaling damit. Pero bakit parang lahat ng tao ay napapalingon kapag dumabahan sila? At mas matindi pa, bakit parang mga babae mismo ang nagiging kuryoso sa kanila kahit wala silang effort? Ang sagot, aura. Ang aura ay hindi nakikita sa salamin. Hindi ito nakukuha sa camera filter o sa mamahaling brand ng t-shirt. Ang aura ay presensya, enerhiya, at vibe na dala mo sa paligid. At kahit hindi gagwapo sa pantayan ng iba, kung umaapaw ang aura mo, hindi mo na kailangan maghabol. Kusang silang naaakit. Ngayon, baka iniisip mo, Kuya, paano ko malalaman kung malakas ang aura ko? Paano kung wala naman talaga akong dating? Relax bro, kasi sa video na to, ibabahagi ko ang 8 palatandaan na kahit hindi ka gwapo, ramdam ng iba na malakas ang presence mo. At kapag natutunan mong alagaan ang aura na to, magugulat ka kung paano nagbabago ang tingin sa'yo ng mga tao, lalo na ng mga babae. Kung gusto mong mas matutunan pa ang psychology ng attraction at stoicism, huwag kalimutang mag-subscribe. Unang palatandaan, nakikinig ang tao kapag nagsasalita ka. Bro, hindi ito tungkol sa volume ng boses mo. Maraming lalaki ang malakas magsalita pero walang nakikinig. Pero ang lalaking may aura, kahit hindi malakas, nakukuha ang atensyon. Bakit? Kasi ramdam nila ang conviction mo. Kapag nagsalita ka, hindi ito bara-bara, kundi may bigat. Parang hindi sayang ang bawat salita. At ito ang unang senyales na may aura ka. Hindi mo kailangan sumigaw para marinig, kusa silang makikinig. Ikalawang palatandaan, ramdam ang respeto kahit hindi ka nagdedemand. May kilala ka bang tao na kahit wala pang ginagawa, parang may respeto agad? Hindi dahil sa posisyon niya o pera niya, kundi dahil sa paraan ng pagdadala niya ng sarili. Ang totoong aura ay hindi nangihingi ng respeto pero kusa itong ibinibigay. Kapag tumayo ka ng diretsyo, kapag kalmado kang kumilos, at kapag hindi ka nagmamadaling ipakita ang sarili mong halaga, kusa silang nagiging maingat sa pakikitungo sa iyo. Ikatlong palatandaan, marunong kang maging tahimik. Oh bro, ang mga insecure, lagi silang may kailangang sabihin. Ang mga lalaking walang dating, sila yung laging pilit na nagjo-joke, laging nagpapatawa, laging nag-iingay para mapansin. Pero ang may aura, hindi takot sa katahimikan. Kapag kaya mong maging tahimik sa gitna ng tao at kalmado ka pa rin, doon lumalabas ang lakas mo. Dahil ipinapakita nito na hindi mo kailangang humingi ng validation. At para sa mga babae, ang ganitong klase ng confidence ay sobrang attractive. Ikaapat na palatandaan, nagiging iba ang kilos ng mga tao kapag nasa paligid ka. Mapapansin mo, kapag kasama ka, nag-aayos sila ng postura, nagiging conscious sa sinasabi nila, o kaya nagiging mas maingat. Hindi ito dahil sa takot, kundi dahil ramdam nilang iba ang presensya mo. Ang aura ay nakakahawa bro. Kapag kalmado ka, nagiging kalmado rin sila. Kapag confident ka, nagiging confident din sila sa paligid mo. At ito ang klase ng impact na hindi nabibili. Natural lang nadala ng aura mo. Ikalimang palatandaan, ang mga babae ay nagiging kuryoso kahit hindi ka nag-e-effort. Hindi mo kailangan mag-post ng flex sa social media o magyabang ng kung ano. Ang curiosity ay dumarating dahil sa misteryo. Ang lalaking may aura, hindi niya kailangan ikwento lahat. May tinatagong katahimikan, may bagay na hindi niya laging inilalantad, kaya kusang gustong alamin ng babae. Kapag napapansin mo na may mga babaeng nagtatanong tungkol sa'yo kahit hindi mo sila kinausap, bro, senyales yon na malakas ang aura mo. At baka iniisip mo,
Kuya, parang ang hirap yata niyan. Paano kung hindi ako ganun? Relax. Tandaan, ang aura ay hindi gift lang. Pwede mo itong buuin. Pwede mong palakasin sa araw-araw. Hindi ito tungkol sa pagpapanggap, kundi sa pagpapatibay ng sarili mong pagkatao. Kapag naging disiplinado ka sa kilos mo, kapag hindi ka nagpadalos-dalos sa emosyon, at kapag hindi ka nagmamadali para mapansin, kusa itong lalabas. Naaalala ko, may tropa akong hindi gwapo ayon sa pantayan, payat, hindi rin fashionista, pero grabe ang aura niya. Kapag dumaan siya, napapatingin ang mga tao. Bakit? Kasi hindi siya nagmamadali, hindi siya insecure, alam niya kung sino siya. At kahit hindi siya perpekto, siya ang laging tinatanong ng babae, siya ang laging kinakausap, siya ang laging hinahanap. At dito muna natin puputulin dahil may 3 pang malalakas na palatandaan na magpapatunay na kahit hindi ka gwapo, umaapaw ang aura mo. At sa susunod na bahagi, ibabahagi ko pa kung paano mo maaalagaan ang aura na ito para maging mas matibay at mas hindi kayang baliin ng mundo. Ika-6 na palatandaan. Kaya mong humawak ng tingin. Maraming lalaki ang hindi kayang tumingin direkta sa mata ng kausap nila, lalo na kapag babae. Madalas, nag-iiwas ng tingin, mabilis kabahan o kaya naman nagiging awkward. Pero ang lalaking may aura, kaya niyang tumingin ng diretsyo, hindi para manghamon, kundi para magpakita ng presensya. Kapag tumingin ka sa mata at hindi ka natataranta, para mong sinasabi ng hindi binibigkas, alam ko kung sino ako at hindi ako natatakot. Ang mga babae, hindi man nila sabihin pero ramdam nila ito. At sa simpleng tingin, nahuhulog sila hindi dahil sa itsura mo, kundi sa lakas ng loob na ipinapakita mo. Ika-7 palatandaan, hindi ka madaling maapektuhan ng opinyon ng iba. Bro, ang mundo ngayon punong-puno ng ingay. Lahat may opinyon, lahat gustong magsalita tungkol sa'yo. Pero ang lalaking may aura, hindi siya basta't nadadala. Hindi siya nagre-react agad kapag may criticism. Hindi siya agad sumasabay sa uso para lang magmukhang in. Kalmado siya, grounded siya, at pinipili niyang magdesisyon base sa prinsipyo, hindi sa pressure ng crowd. Kapag ganito ka, kusang naaamoy ng babae ang rare mong kwalidad. Dahil karamihan alipin ng validation. Ang kakaiba ay yung marunong pumili kung ano ang papakinggan. Ika-8 palatandaan, hindi mo kailangan ng spotlight, pero kapag andyan ka, ikaw ang napapansin. Hindi dahil sumisigaw ka o nagpapatawa, hindi dahil flashy ang damit mo, kundi dahil sa energy na dala mo. Ang tunay na aura ay hindi ipinipilit. Kapag tahimik kang dumating sa isang lugar pero unti-unting napapalingon ng mga tao, iyon ang ebidensya. Ang aura ay hindi makikita sa damit mo, kundi sa vibe na dala mo. At kapag nakita ng babae na hindi mo kailangang humabol para mapansin, mas lalo silang naeengganyo. Kasi ang misteryo, natural na magnet. Kung gusto mong mas matutunan ang mga sikreto ng Stoicism at psychology ng attraction, siguraduhin mong nakasubscribe ka. Ngayon, bro, baka sinasabi mo, Kuya, paano ko palalakasin ang aura ko kung sa tingin ko wala naman akong ganito? Dito papasok ang Stoicism. Ang Stoicism ay nagtuturo na huwag mong ibigay ang kontrol ng emosyon mo sa iba. Ang aura ay produkto ng disiplina. Kapag marunong kang kontrolin ang galit, hindi ka agad nagiging defensive. Kapag marunong kang kontrolin ang takot, kaya mong humarap kahit kinakabahan ka. Kapag marunong kang kontrolin ang yabang, hindi ka nagiging mayabang kahit kaya mo. Ang lahat ng ito nakikita ng tao, lalo na ng babae. Naaalala ko ang isang lalaki sa trabaho namin. Hindi siya gwapo, wala rin siyang fancy na damit, pero tuwing may meeting, siya yung pinakikinggan.
Hindi dahil malakas siyang magsalita, kundi dahil kalmado siya at laging may sense ang sinasabi. Hindi siya nag-i-interject ng basta-basta. Pero kapag nagsalita siya, lahat tumitigil. Yun ang aura, bro. Hindi physical, kundi psychological presence. At huwag mong isipin na kailangan mong kayahin ang ibang tao para magkaroon nito. Hindi mo kailangang maging alpha acting na parang bida sa pelikula. Ang tunay na aura ay nanggagaling sa pagiging totoo at sa pagkakaroon ng disiplina. Kapag kaya mong maging consistent, kapag kaya mong magpakita ng respeto kahit kanino, at kapag kaya mong panindigan ang sarili mong desisyon, kusa kang nagiging magnet. At dito ko gustong hamunin ka. Obserbahan mo ang sarili mo sa araw-araw. Paano ka kumikilos sa simpleng sitwasyon? Kapag may taong bastos sa'yo, nagagalit ka ba agad? O kaya kapag may babaeng hindi ka pinansin, nawawala agad ang kompidensya mo? Lahat ng ito ay nagbabawas ng aura mo. Pero kapag natutunan mong maging kalmado kahit under pressure, mas lalo kang nagiging kakaiba. Kaya ang tanong, bro, umaapaw ba talaga ang aura mo? O baka nawawala lang dahil hindi mo pa alam kung paano ito ipapakita? Ang maganda dito, kahit saan ka magsimula, pwede mong palakasin. Ang stoic na lalaki, araw-araw niyang pinipili na maging matatag at dahil doon, hindi siya kailanman invisible. At hindi pa dito nagtatapos. Sa susunod na bahagi, ipapakita ko kung paano mo praktikal na mapapakita ang aura sa pang-araw-araw na buhay. Mula sa simpleng paglalakad, pakikipag-usap, hanggang sa paraan ng pagharap sa problema. At doon mo makikita kung bakit kahit hindi ka gwapo, kusang lumalabas ang aura na hindi kayang baliwalain ng babae. Ngayon, bro, malinaw na sa iyo ang 8 palatandaan na nagpapakita kung umaapaw ang aura mo kahit hindi ka gwapo. Pero hindi lang sapat na alam mo sila. Kailangan mong malaman kung paano ito palalakasin araw-araw. Dahil kung hindi mo aalagaan ang sarili mong presensya, mabilis din itong mawawala. At gaya ng sabi ko, ang aura ay hindi basta ipinanganak ka na meron o wala. Aura ay parang kalamnan. Pwede mong i-train, pwede mong palakasin, pwede mong hubugin. Unang hakbang, ayusin ang postura. Maraming lalaki ang hindi namamalaya na bagsak ang balikat, nakayuko at parang laging pagod. Ang ganitong kilos ay hindi lang nagpapakita ng kawalan ng kompidensya, kundi binababawasan din ang aura mo. Kapag nakayuko ka, para mong sinasabi ng katawan mo na natatalo ka ng mundo. Pero kapag tuwid ang likod mo, steady ang paglakad, at relax ang balikat mo, agad nagbabago ang tingin ng tao sa iyo. Kahit hindi ka gwapo, biglang nagmumukhang may dating ang presensya mo. Pangalawa, bantayan ang tono ng boses mo. Hindi mo kailangang sumigaw para magtunog konfidente. Hindi mo rin kailangang gayahin ang boses ng iba. Ang mahalaga ay kalmado, malinaw at hindi nagmamadali. Ang lalaking may aura hindi takot sa pause. Kapag kaya mong magsalita ng hindi nagmamadali, kusang nagiging mabigat ang bawat salita mo. Subukan mong magkwento sa kaibigan mo. Kung dati ay puro praktisin mong mag-pause. Makikita mong mas nakikinig sila kasi ramdam nilang hindi mo sinasayang ang salita. Pangatlo, kontrolin ang galaw ng katawan. Ang insecure na lalaki, laging nag-a-adjust ng damit, laging kinakalikot ang cellphone o kaya laging nagkakamot ng ulo kahit walang kati. Lahat ito'y nagsisigaw ng kaba. Pero ang lalaking may aura, kalmado ang kilos, hindi nagmamadali, hindi nagpapanik. Ang simpleng paghawak ng baso o pag-upo ng steady ay sapat na para makita nilang kontrolado mo ang sarili mo. Pangapat, panatilihin ang misteryo. Bro, hindi lahat ng bagay kailangan mong ikwento agad. Ang mga lalaki na walang aura, sila yung oversharer. Lahat ng detalye ng buhay nila inilalabas agad para lang mapansin. Pero ang lalaki na may aura, selective siya. Alam niyang hindi lahat ng tao ay dapat makaalam ng buong kwento niya.
Kapag may parte ng buhay mo na pinipili mong hindi agad i-broadcast, doon nagiging curious ang mga tao. At curiosity, bro, ay isa sa pinakamalakas na form ng attraction. Panglima, disiplina sa routine. Ang aura ay hindi lang nakikita sa social situations, kundi sa kalidad ng buhay mo. Kapag maayos ang katawan mo, malinis kang tignan at disiplinado ka sa oras, kusang lumalabas ang respeto ng tao sa iyo. Ang babaeng makakakita ng lalaki na consistent mag-exercise, marunong mag-ayos ng sarili at hindi lutang sa plano niya, hindi niya kailangan ng gwapo. Kasi sa panahon ngayon, mas rare ang disiplina kaysa sa magandang mukha. At bro, gusto kong ipaalala, hindi ibig sabihin nito ay magpapanggap ka. Hindi mo kailangang gawing scripted ang bawat kilos mo. Ang aura ay hindi show, kundi natural na bunga ng disiplina at self-awareness. Ang stoic na lalaki, hindi siya nagpapakita ng aura para sa iba. Ginagawa niya ito para sa sarili. At dahil dito, kusang naaamoy ng mundo ang kalidad niya. May nakilala akong lalaki sa gym. Hindi siya ganun kalakas ang katawan. Hindi rin fashionista. Pero ang lahat ng tao, kahit hindi niya kilala, parang nirerespeto siya. Bakit? Kasi consistent siya, laging maaga, laging seryoso sa workout, laging simple lang ang sinasabi pero to the point. Hindi siya nakikisabay sa drama ng iba at yun ang nagbibigay ng aura sa kanya. Hindi muscles, hindi looks, kundi presensya. Kung gusto mong mas matutunan pa kung paano palakasin ang aura mo gamit ng psychology ng Stoicism, siguraduhin mong nakasubscribe ka. Ngayon, isipin mo, gaano karami sa mga lalaking kilala mo ang may ganitong kalidad? Marami sa kanila, puro papogi lang sa social media, pero wala namang laman. Marami ring puro ingay pero walang disiplina. Kaya kapag nagsimula kang isabuhay ang mga ito, agad kang magiging kakaiba. Hindi dahil nagbago ang mukha mo, kundi dahil nagbago ang vibe na dala mo. At dito pumapasok ang ultimate secret. Ang aura ay hindi nakikita. Nararamdaman ito. Kapag malakas ang aura mo, hindi ka na kailangang ipaliwanag. At ang babae, kahit hindi niya kayang i-describe kung bakit, pero alam niyang iba ka. Kaya ang tanong, handa ka bang palakasin ang aura mo araw-araw hanggang sa hindi na nila kayang baliwalain ang presensya mo? Sa susunod na bahagi, bibigyan kita ng inspirasyon na tumisdam mula mismo sa mga Stoic philosopher kung paano panatilihin ang aura na ito, hindi lang para sa attraction, kundi para sa buong direksyon ng buhay mo. Kung nakarating ka hanggang dito, ibig sabihin gusto mo talagang maintindihan kung paano gumagana ang totoong attraction, yung hindi nakabase sa forma, pera o peke. Kasi sa huli, ang itsura ay lilipas, ang uso ay mawawala, pero ang aura ay pwedeng manatili habang buhay kung marunong kang alagaan. Ang aura ay hindi ilusyon, hindi ito camera trick. Ang aura ay resulta ng araw-araw mong choices, kung paano ka maglakad, kung paano ka magsalita, kung paano ka magdesisyon sa gitna ng pressure, at ang pinakamahalaga, kung paano ka nagiging matatag kahit may mga bagay na hindi mo kontrolado. Kaya nga sobrang lapit nito sa Stoicism. Tandaan mo bro, hindi kayang dayain ng aura ang tao. Ang mga babae, lalo na, sobrang sensitive sa vibe ng isang lalaki. Kapag insecure ka, kahit gaano ka pa magyabang, mararamdaman nila. Kapag desperado ka, kahit gaano pa ka-cool lang sinasabi mo, maaamoy nila. Pero kapag totoo kang disiplinado, grounded at may direksyon, kahit wala kang sabihin, kahit hindi ka mag-flex, ramdam nila. At yun ang hindi kayang pantayan ng kahit sinong nagpapanggap lang. Ngayon, gusto kong tanungin ka, handa ka bang i-practice ito bukas pa lang? Hindi kailangan ng malaking hakbang, pumili ka lang ng isa. Halimbawa, practice mo lang tumingin sa mata ng kausap mo nang hindi nagmamadali. O kaya practice mo lang na tumayong tuwid sa buong araw. Maliit na bagay pero paulit-ulit hanggang maging natural. At sa paglipas ng panahon, doon unti-unting lalakas ang aura mo. Kung handa ka, i-comment mo sa ibaba ang linyang ito.
Ako ang lalaking may presensya. Sabihin mo rin ilang taon ka na at kung nakapunta ka na ba sa Siargao. Gusto kong makita sino sa inyo ang handang hindi lang umasa sa itsura kundi sa disiplina at kalidad ng pagkatao. May sinabi si Marcus Aurelius, "The soul becomes dyed with the color of its thoughts." Ang ibig sabihin, kung ano ang iniisip mo, yun ang nagiging aura mo. Kung insecure ka, insecure ang vibe na lumalabas. Kung disiplinado ka, disiplinado rin ang ramdam ng tao sa'yo. Kung malakas ang loob mo, kahit hindi ka gwapo, hindi nila kayo makakalimutan. At dito ko gustong tapusin ang usapan natin. Tandaan mo bro, hindi lahat ng lalaki ay ipinanganak na gwapo. Pero lahat ng lalaki ay may pagkakataon palakasin ang aura nila. At sa huli, ang babae ay hindi nabubulag ng itsura, kundi na-a-attract sa kalidad ng presensyang dala mo. Kapag pinili mong maging stoic na lalaki, kalmado, disiplinado, at may kontrol, ikaw ang lalaking kusang hahanapin ng lahat.